from next Sunday, media team, next Sunday, talaga, if we have this kind of a situation continually, must fasting, okay? How many times? Do you need another 5 years, 10 years? Media team, look at me. Do you understand what I mean? But one day fasting is not enough actually, because they are not have hard time one day fasting. 3 days, something like that. Okay. Today, please read Matthew chapter 3, verse 1 and 3. Matthew chapter 3, verse 1 to 12. 1 to 12. Matthew chapter 3, verse 1 to 12. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Ito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kinakain niya ay balang at pulot pukyutan. Nagpuntahan sa kanyang maraming tao galing sa Jerusalem, sa mga bayan ng Judea at sa mga bayan na malapit sa ilog ng Jordan. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Tandaan ninyo, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol para putulin ang mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Amen. Before we start preaching, Elder, please testimony shortly about some fasting, Daniel fasting. Continue, right? Low sound. Give her mic. Hello. Okay na to? You can... Okay, good afternoon. Good afternoon, everyone. Okay, as instructed by Tatay Pastor Philip, I'm here right now to share about our Daniel fasting. As you could see, he announced last November 2025, wherein he will encourage everyone to join the Daniel fasting. This is in connection with the Jesus Reigns. And then he gave also instruction to everyone to make a registration in the admin office. But in my case, I did not register, hindi ako nagpa-register, and then I secretly joined the Daniel fasting. So, at first, medyo nahirapan ako. I'm having a hard time because you are all aware, I love rice, mag-inasal, unlimited, buffet, and everything. You're all aware of that one. So, medyo nahirapan ako. I'm having a hard time. So, I prayed to Yahweh, Yahweh, this is just only 21 days. Give me endurance for me to be able to overcome it. And as the days goes by, medyo nasanay ako. I'm getting used to it already. And glad we all of us were able to overcome it. And
as you could see also, I saw some changes in me during the Daniel fasting. Pag-akit ko dyan sa hagdanan, like 1/4 pa lang, I'm having a hard time na. I'm sure lahat yan pagod, very tired. Pero ngayon lumpas na to 1/2 to 3/4. So as the November 30th reach out, nag-announce si Tatay Pastor Philip na announcing everyone that it will be the end of the Daniel fasting. So on that day, medyo I'm kind of parang partial. Will I continue it or will I not? Will I push through with it? So on the way going to the dun sa venue, at that moment, nagpe-pray na ako if I will, making a decision. So along the way, pagbalik na, syempre, everyone is so happy kasi on that day, ano na natin yes, di ba, party, we can eat unlimited on that day, November 30th, in which all of us are looking forward to that one. Pero ako, pagdating ko sa bahay, I made a decision, kasi sabi ko, Lord, at first, I asked only for endurance, but this is something different because this is like an agreement or a commitment to Heavenly Father to make a Daniel fasting until lifetime. Kaya this one, I really prayed na, Lord, not only endurance, but help me how to really enjoy this Daniel fasting, that you will give me joy in my heart. Kasi I don't want to feel like parang nade-deprive ako or I will feel pitiful kasi syempre all my favorites I cannot eat, and especially if that was December, and you know naman December it's Christmas season, so the hotels are giving talagang masarap food, so I can make a decision, is it going to be December or January? Pero since I did already, tama, you're laughing, pero tama, but since tapos na yung 21 days, at that moment, no Lord, I will continue it no matter what, and help me not only endurance, but help me, Lord Abba Father, to remove my cravings for rice, remove my cravings for the unlimited, remove my cravings sa mga inasal, at sa lahat ng mga buffet. Remove, Heavenly Father, remove it. And I pray, Lord Heavenly Father, as I do the Daniel fasting, you will give me joy in my heart. Yung hindi yung talaga no, joy in my heart, and there will be gladness as I do it. And as the days goes by, yun na nga, medyo okay na, masaya na, and Yahweh is giving me wisdom, kumbaga kung what additional food na vegetables also na pwedeng i-improvise niya. So meaning to say, the Daniel fasting will only be successful through prayer and at the same time reading the Bible. Kasi connected at that moment, meron din tayong 120 days. So, tama-tama, I need it because I need prayers. Called Yahweh. So, 1 month, 21 days, and then 1 month, 2 months, kaya. And right now, there's joy. There's happiness. And talagang, thank you, Yahweh, because I'm looking forward going home, cooking on my own. Hindi kagaya dati, bumibili ako. But now, as in, really choosing the right food for me, and at the same time, connected talaga dun sa Daniel fasting. So, meaning to say, when we make a decision, we offer it to Him. It's an agreement. It's a contract that's going to be forever and ever. And that will only be manifested or it will be successful through the help of Heavenly Father. Okay? And likewise, I thank you, Tatay, because we have like this, yung mga programs like that Daniel fasting, or yung 120 prayers, or yung new wineskin, and lastly, I think yung yung the Dawn Watch. So we should be happy to participate and join. We should not be hesitant about it. Kapag nag-announce si Tatay, join tayo kasi it would be also a benefit for all of us. Kaya, let's have an open heart and give joy and gladness as we do everything. And lastly, para lang gusto ko lang makita nyo, this is after noon 21 days na supposedly that is the last day of our Daniel fasting. Pero on that day, doon ako nag-decide, which is this is my or our first picture after the 21 days Daniel fasting. Kita mo? Ay, wala yata. Yeah. That was after the announcement of Tatay Pastor Philip. It's going to be the end. Let's have party, end of Daniel fasting. But on that day, I made the decision na I will continue it on November 30th, 2025 on the event of the Jesus Reigns. So salamat po. Thank you, Tatay, Nanay. To Yahweh be the glory alone. Thank you. Okay. Before I forget,
한국에서 한 5교회에서 했는데 이 설교를 일본에서 한 번 하고 한국에서 4개 교회에서 했어요. 5 times ko po itong pinreach. Isang beses dun sa Japan, tapos 4 na beses dun sa Korea. 필리핀에서는 즉흥 설교처럼 했었어요. Dun sa, dito po sa Philippines, parang biglaan. Parang wala akong preparation nung nag-preach ako nito. 벌스 1을 읽고 이제 목사님들이 돌아가면서 설교하는 건데 짧게 한 3분 정도 내가 마지막에 이렇게 설교했는데 이걸로 바탕으로 설교를 짠 거예요. 벌스 1을 읽고 이제 목사님들이 즉흥 설교처럼 3분씩 하는 거였는데 내가 했을 때 이 설교가 나왔어. Nagbasa po kami ng mga pastors ng verse 1, tapos salit-salitan kami kung ano yung naramdaman namin sa verse na yun, ipipreach namin ng 3 minutes. Tapos habang nagpa-preach kami salit-salitan, ito po yung lumabas sa akin, itong preaching. Parang 즉흥, sana konti yung akin. 즉흥 설교입니다. Ano siya, parang biglaan lang. 3분짜리였어요. For 3 minutes lang siya. 그런데 하나님께서 이 구절을 통해서 나에게 말씀하시는구나라는 감동이 있었어요. Pero naramdaman ko na may sinasabi yung Panginoon galing sa verse na to sa akin. 그래서 이 설교는 내가 어떤 메이저 설교들을 이제 전 세계를 다니면서 20번씩 넘게 한 것처럼 이 설교도 하나의 그런 설교가 되겠다라는 감동이 있어서 설교를 이제 만들었어요. So naisip ko na may mga main preaching ako na more than 20 times ko pinreach sa iba't ibang bansa. Baka feeling ko na itong preaching din magiging one of my main preaching. 그래서 이 설교를 했을 때마다 정말 많은 교회들이 은혜를 받고 어떤 큰 결정을 했었어요. So tuwing nagpa-preach po ako ng ganito, ng preaching na to, madaming mga church na nagkaroon sila ng desisyon, tapos may mga dinecide sila sa harapan ng Panginoon. 내일 삼척교회가 오는데 그 교회는 항상 더 큰 도시인 강릉으로 가고 싶어서 늘 그게 기도 제목이었는데 내가 이 설교하고 나서 강릉을 딱 접고 삼척에 집중하기로 했어요. Bukas po pupunta yung Samchok Church dito sa simbahan natin. Dati gusto nila lumipat doon sa Ganglang City ng simbahan, pero after na nag-preach ako tungkol sa preaching na to, sabi nila hindi na kami lilipat, dito kami magsastay sa Samchok. 그리고 일본 오이타의 패스터 킴도 내가 이 설교했을 때 확증으로 받아들였었고 Tapos doon sa Japan, si pastor doon sa Oita City, sabi niya na nung narinig niya yung preaching na to, parang confirmation daw to sa kanya. 패스터 데이비드 TCC의 데이비드 차 말고 다른 목사님 있었는데 그 목사님도 다른 지교회로 가면서 이 설교를 듣고 확증으로 받아들였다고 했었어요. Tapos may isa din pastor na pangalan pastor siya, hindi yung David siya sa TCC, may ibang pastor siya na narinig niya daw yung preaching na to sa ibang daughter church, tapos sabi niya confirmation din daw sa kanya to. 오케이. 두 가지를 나눌 텐데 첫 번째는 부르심의 장소가 있다. Dalawa po i-share ko. Unang-una, may place of calling. There is a place of calling. 아버지는 제사장입니다. 스가랴는 제사장이에요. Si Zechariah, ano siya, priest siya. Pwede pa nakasapan ng konti. 그래서 당연히 세례요한은 제사장이 될 수 레위인이고 태어났을 때 레위인이고 나이가 들면은 제사장이 될 수밖에 없는 운명이에요. 세례요한이. Si John Baptist, di ba po, born siya bilang Levite. Tapos pag once na lumaki siya, yung way niya dapat magiging priest siya. 인생에 다른 옵션과 다른 길은 없어요. 요한한테. Para kay John, wala siyang ibang option sa buhay niya. 정해진 인생이고 선택된 인생이다. Kumbaga sa una pa lang pinili siya, sa una pa lang wala siyang ibang pupuntahan. 성경에 벌스 스토리가 있는 사람이 7명인데 태어났을 때 이야기. Dun sa Bible po, 7 people yung binanggit tungkol sa birth nila, yung birth story nila. Sometimes I told you. First people? 첫 번째? Sino yung may story ng pinanganak siya sa Bible? Sino yung una? 아담이 태어났던 스토리가 있어요. Di ba si Adam pinakita kung paano siya pinanganak, paano siya pinunta sa mundo? 새로운 인류를 여는 사람이기 때문에 그런 거예요. Dahil siya yung nag-open ng first gate ng generation. 그 다음에 야곱의 태생 스토리가 있어요. 형의 뒤꿈치를 잡고 태어났어요. Di ba si Jacob din, may birth story siya na hinawakan niya yung paa ng kuya niya. 그래서 12지파가 열린 거예요. So 12 tribes biglang nag-open na. 그런 면에서는 아브라함과 이삭보다 야곱이 어떤 면에서 더 중요한 역할을 했었어요. So sa ganung side, kumpara kay Abraham tapos kay Isaac, si Jacob may something siyang kakaiba sa kanila. 그 다음에 모세 스토리가 나옵니다. Tapos sunod ni Moses. 어떻게 태어났는지 그래서 어쩔 수 없이 부모가 나일강에 버렸던 이야기들 다 스토리가 나와요. Di ba nakalagay yung story ng buhay niya na kung paano siya pinanganak, kung paano siya ginive up ng parents niya, kung paano nilagay ng parents niya dun sa Nile River. 야곱을 통해서 12지파가 나왔다면 모세를 통해서 나라가 만들어지고 출애굽하는 거죠. Di ba si Jacob,
galing kay Jacob, nanggaling yung 12 tribes. Tapos dahil kay Moses, lahat ng mga Israelites nakapag-exodus. 그러고 나서 삼손 이야기가 나옵니다. And then, yung birth story ni Samson. 삼손이 부모님에게 천사가 와가지고 예배를 받고 그리고 태어났던 아주 놀라운 이야기가 있어요. Di ba yung birth story ni Samson na yung parents ni Samson nag-aalay ng worship tapos biglang dumating yung anghel tapos may sinabi tapos pinanganak si Samson. 근데 삼손은 새로운 시대를 열지 못했어요. Pero si Samson hindi siya nakapag-open ng new generation. 하나님께서 굉장히 스토리를 태어났을 때 이야기를 성경에서 이야기한 거 보면 굉장히 중요한 사람인데 그냥 뭐 싸우다가 그냥 여자한테 인생 낭비하고 끝났습니다. So may kita natin na kung yung birth story niya, sobrang importante na plano ng Panginoon, maganda yung pagkagawa ng story niya, pero hindi siya nakapag-open ng generation, nag-away-away lang siya, tapos dahil sa babae, parang nag-backslide siya, wala na. 삼손에게는 여자가 중요했고 게임이 중요했고 자기 인생 원수 같고 자기 인생이 중요했어요. Si Samson, importante sa kanya babae, importante sa kanya mga parang gambling, importante sa kanya yung buhay niya. 성경의 탑7 안에 들 수 있는 사람이 그렇게 그냥 인생이 끝납니다. So, ibig sabihin dun sa Bible, among top 7 na birth story, pwede siyang maging sobrang malaking man of God, pero ganun lang yung naging buhay niya. 여러분도 다 부르심이 있어요. Lahat po kayo may calling. 근데 그 부르심을 제껴놓고 다른 데 노는데 정신 빨리면 하나님께서 여러분만 기다리는 게 아니라 다른 사람을 써서 하나님이 일을 하신다. Pero pag once na kayo, may mga iba kayong parang finofocusan sa mundo, tapos busy kayo sa sarili niyong buhay, hindi po kayo aantay ng Panginoon, maghahanap siya ng iba para tutupad ng calling. 그리고 바로 뒤에 사무엘이 태어납니다. Tapos after nun, di ba pinanganak si Samuel? 한나가 임신이 안 되는 거예요. Si Hannah hindi mabuntis. 그래서 성전에서 기도하다가 응답을 받아서 태어났던 그 사무엘의 벌스 스토리가 다 있어요. Kaya iyak-iyak si Hannah sa harapan ng Panginoon na, Panginoon, bigyan mo ako anak, tapos nagkaroon siya ng anak si Samuel. Yun yung birth story ni Samuel. 근데 사무엘과 삼손과 사무엘은 같은 시대 사람입니다. Alam niyo ba si Samson tsaka si Samuel, same age silang parang nabuhay. 삼손이 장성했을 때 이 사무엘 소년 사무엘이 자라고 있었어요. Nung malaki na si Samson, maliit pa lang si Samuel, para lumalaki pa lang siya nun. 그래서 그때 이스라엘이 말 안 들 때마다 하나님께서 대적을 높이셔서 괴롭게 하시는데 그때 삼손이 싸웠던 사람도 팔레스타인이고 그리고 사무엘이 싸웠던 사람도 팔레스타인 사람이었어요. Di ba tuwing hindi nakikinig yung mga Israelites, parang matigas yung ulo nila sa harapan ng Panginoon, tinaas ng Panginoon yung enemy nila, yung Philistine. Tapos nangyari, di ba si Samson, kalaban niya Philistine, yung kalaban din nila Samuel nung panahon nila, Philistine. Ibig sabihin, same generation sila. 마귀의 나라를 무너뜨리고 그리고 하나님 나라에 뭔가 헌신을 했었어야 하는데 그러지 못해서 그 문제가 그대로 사무엘에게 넘어갔고 사무엘이 그걸 해결했어요. Dapat na-destroy ni Samson yung kingdom ni Satan nung panahon na yun. Pero dahil hindi niya na-success yun, napunta yun kay Samuel, hindi niya na-success. So si Samuel na yung nag-success yun. 하나님께서 여러분을 통해서 하나님 나라를 확장시키기를 원하십니다. Gusto po ng Panginoon na i-enlarge yung kingdom of God gamit kayo. 정말 놀랍게 하나님께서 확장시키고 싶어 하세요. Gusto ng Panginoon talaga sobrang enlarge. Say amen. 그러나 선택은 여러분에게 달려있다. Pero nasa inyo, kayo pipili. 프리 윌을 줬기 때문에 여러분이 알아서 결정하는 거예요. Dahil may free will kayo, kayo po yung pipili. 하나님께 순종할 수 있고 여러분 뜻에 순종할 수도 있는 겁니다. Pwede kayong mag-obey sa will ng Panginoon, pwede kayong mag-obey sa sarili nyo. 그래서 결국 사무엘이 다 모든 걸 다 해결해냈어요. So di ba si Samuel, siya na yung nag-solve ng lahat ng problema noon. 그리고 사울 왕에게 기름을 부어서 네가 첫 번째 왕이다 했어요. Tapos di ba parang inanoint niya si King Saul, tapos sabi niya, ikaw yung magiging first king ng Israel. 우리는 생각할 때 삼손이 마지막 사사라고 생각하는데 성경에서는 사무엘도 사사라고 표현이 있어요. 그러니까 사사 시대가 안 끝난 거야 지금 삼손 때문에. So di ba iniisip natin na yung last judge si Samson, pero nakalagay po may word sa Bible na binabanggit na si Samuel, judge daw si Samuel. So ibig sabihin dahil hindi natapos ni Samson yung calling niya, napunta kay Samuel. 루케민, 삼손 스토리는 부가부처지에 있습니다. Yung story ni Samson nasa Book of Judge. 그리고 부가부처지가 끝나요. Tapos na yung Book of Judge. 그리고 사무엘이 사무엘상 챕터 1, 2에 태어난 스토리가 나와요. Tapos di ba sa Samuel, 1 Samuel chapter 1, 2, nandun yung birth story ni Samuel. 근데 성경에서는 가끔 사무엘이 저지라고 이야기를 하는 거예요. Pero binabanggit ng Bible minsan na si Samuel daw, minsan binabanggit siya na judge, bilang judge. 왜? 삼손이 자기 시대를 끝나고 새로운 시대를 열어야 되는데. Bakit kasi Samuel, dapat in generation, nag-open siya ng new generation dapat. 그러니까 사무엘은 자기 일도 있고 앞에 못한 애까지 해야 되니까 얼마나 일이 힘들겠어요. So si Samuel, kailangan niya gawin yung kailangan niyang gawin, tapos kailangan niya gawin yung calling niya. Ang dami niyang gagawin.
하나님 나라를 살아가는 사람들은 마음에 큰 짐이 있습니다. Yung mga taong nagmamahal sa kingdom of God, sobrang malaking burden. 아예 교회가 어렵다면서 막 열심히 기도하면 되겠지? 그런 수준이 아니에요. Hindi lang na, mahirap yung finance na church, hindi nakapagbayad, sige lang, parang kaya papag-pray ko kayo. Hindi ganun. 듣고 잊어버리는 게 아닙니다. Hindi nila nakakalimutan pag narinig na yung problema ng simbahan. 아 그냥 좀 걱정하고 아이고 그러면 안 될 텐데 잘 돼야 될 텐데 이렇게 그냥 걱정하는 수준이 아니에요. Hindi lang sila na-worry na, ay, sana magkaroon ng pera sa church. Hindi lang ganun. 큰 부담이 와서 이 일을 어떻게 할까? 내가 반드시 뭔가를 해야 될 텐데 이런 생각을 하게 돼 있어요. Yung nagmamahal talaga sa Panginoon, sobrang malaking burden na ano ba yung pwede kong magawa? Kailangan kong mag-solve nito. Say amen. 하나님은 순종하는 사람을 씁니다. Yung Panginoon, ginagamit niya po yung tao na obedient. 순종하다면 하나님의 손이 자꾸 다른 데 가게 돼 있어요. Pag once na hindi ka nag-obey sa Panginoon, pupunta yung kamay ng Panginoon sa ibang tao. 우리 120시간 예배를 이제 곧 드릴 거예요. Malapit na po yung 120 hours worship natin. 시티 유나이티드 월십. 그거 할 때 굉장히 힘들었어요. 그거 시작할 때 엄청 힘들었어요. 24시간 할 때 우리 Noong 처음에. 24 hours nagsimula tayo, sobrang mahirap sa una. 하나님께서 너희만 예배 드리지 말고 같이 예배 드려라. Sinabi ng Panginoon sa akin na huwag lang kayo mag-worship, sama-sama kayo mag-worship. 근데 내가 뭔데? 내가 부르면 오나 다들 교회들이? Sino ba ako na pag tinawag ko sila, pupunta sila, mag-obey ba sila sa akin? 하나님이 그냥 한 문장 던져주고 마신 거예요. Ganun lang sinabi ng Panginoon sa akin, isang sentence. 근데 그다음부터 내가 들었기 때문에 잠이 안 옵니다. Pero dahil narinig ko yung sinabi ng Panginoon sa akin, hindi na ako nakakatulog nun. Listen carefully. 내가 들었기 때문에 그때부터 잠이 안 오는 거예요. Dahil narinig ko simula nun, hindi ako nakakatulog. 이거 반드시 돼야 된다. Dapat mangyari to. 근데 난 교회가 뭐 교단이 아닙니다 이거. Pero di ba po yung simbahan natin, hindi siya malaking parang simbahan. 내가 만달령 유명한 사람이 아니에요. Hindi ako sikat sa Mandaluyong. 몇 교회나 모이겠어. Ilan ba yung mag-a-attend dito sa simbahan natin? 그러나 내가 가진 것으로 최선을 다하자. Pero kung anong meron sa akin, gagawin ko yung best ko. 일단 믿음으로 선포했습니다. So, dineclare ko by faith. 우리 24시간 할 거다. Magkakaroon tayo ng 24-hour worship. 교회들을 모을 거다. Mag-gather tayo ng mga simbahan. 근데 온다는 교회는 없는 거예요. Pero walang mga simbahan daw na pupunta. 그냥 하나님 말씀하시고 내가 믿음으로 반응하고 선포한 겁니다. Pero dahil may sinabi sa akin yung Panginoon, by faith nag-action ako tapos dineclare ko sa inyo. 그때부터 여러분들 기도한 거예요. Simula nun nag-pray po kayo. 그리고 만달령 모임 할 때마다 목사 우리 사역자들 가서 설득을 해온 것이고. Tapos tuwing may mga meeting kami ng mga Mandaluyong pastors, yung mga minister namin pinapunta para mag-encourage sa kanila. 지금 120시간 하니까 다른 나라에서도 와 신기하다 가고 싶다 이렇게 하는 거예요. Ngayon, 124 hours tayo, pati sa ibang bansa sila sabi na gusto ko sumali dyan. 그럼 다른 나라 사역자들은 그런 감동이 없었을까? 난 있었다고 생각을 해요. Alam nyo ba, sa tingin nyo ba sa ibang bansa, parang walang sinabi yung Panginoon sa kanila ng ganong worship, na mag-gather ng United Worship? Sa tingin ko, merong sinabi yung Panginoon sa kanila. 필리핀 다른 목사들은 이런 감동을 못 받았을까? 난 받았다고 생각을 해요. Yung mga ibang pastor dito sa Pilipinas, hindi ba sinabihan ng Panginoon? Feeling ko sinabihan sila. 근데 하나님은 따라다니면서 말하는 게 아니다. Pero yung Panginoon, hindi ka susundan araw-araw sasabihin yun. 여러분이 계속 돌아다닐 때다 24시간 드려라 같이 예배 드려라 같이 예배 드려라 그렇게 따라다니지 않는 거예요. Hindi ito yung naglalakad na sasabihin ng Panginoon, 24 hours worship, 24 hours worship. Hindi ganun. 그냥 한번 툭 던지고 맙니다. Isang beses siya lang sasabihin sa'yo. 아니면 깊은 기도 들어갈 때 하나님 마음이 살짝 열려서 베일이 살짝 열려서 하나님 마음을 살짝 내가 들여다보는 거예요. Or minsan, pag sobrang malalim yung prayer natin, yung veil ng Panginoon na mabubuksan, tapos nakikita natin yung heart niya. 아 하나님이 2시간 연합해서 예배들을 못 드리기 때문에 마음이 근심스럽구나. Yung Panginoon, malaki yung sadness niya kasi hindi nag-unite yung mga cities. 하나님의 수많은 근심 중에 물방울 같은 근심이에요 그거는. Sobrang daming worries ng Panginoon. Ganito, kaunti lang yung worry na nakita natin, nararamdaman natin. 그런데 내가 계속 그걸 볼 때 마침내 그게 나한테 다가오기 시작하는 거예요. Pero tuwing meditate ko yun, tapos tinitignan ko yun, lalapit yun sa akin. 하나님한테 물방울이었지만 나한테는 큰 수영장보다 큰 겁니다. 바다보다 큰 거예요. Para sa Panginoon, para lang siyang water drop na problema. Pero sa akin, para siyang malaking swimming pool, sobrang malaki. 그래서 잠이 안 오는 거예요. Kaya hindi ako nakakatulog nun. 그러면 내가 온전히 그걸 받아서 잠을 못 자고 계속 고뇌하면서 기도하면은 하나님께서 어떻게 하실까? Pag once na hindi ako nakakatulog, tapos lagi ko talagang pinapag-pray tungkol sa topic na yun, ano kaya gagawin ng Panginoon? 필립이 받았으니까 필립 마닐라는 됐다. 나는 걱정 안 한다. 이렇게 하는 거예요. Sabihin ng Panginoon na, tinanggap ni Philip, pag-obey si Philip, kaya hindi na ako mag-aalala para sa Manila. 그래서 하나님의 마음이 연결돼야 되는 거예요. So, dapat connected po tayo sa heart ng Panginoon. 그래서 하나님 마음에 어떤 이 교회에 대한 부담감이 없으면 여러분 연결되지 않는 거예요. So, ibig sabihin, kung wala kang burden ng simbahan, hindi ka connected sa simbahan. 왜 이 교회는 가난할까? Bakit ba mahirap ang simbahan namin? 왜 청년들이 성장하지 않을까? Bakit hindi lumalago yung mga youth? 왜 예배가 이것밖에 안 될까? Bakit ganito lang yung worship? 그게 여러분 마음에 들어올 때 여러분이 잠을 못 자고 번뇌하고 금식하고 철회하게 되는 거예요. Kung kailan nagkaroon kayo ng ganong problema sa heart nyo, dapat hindi kayo nakakatulog tapos may mga fasting prayer kayo, nagpa-pray kayo overnight. 그래서 하나님 마음이 여러분을 완전히 장악할 때 하나님께서 됐다. 저놈이 알아서 기도해서 마침내 하늘을 열 것이다. Kung kailan nasakop ng heart ng Panginoon yung heart mo,
malalaman ng Panginoon na siya na yung mag-open ng way. 그래서 여러분 하나님 근심이 있습니까, 여러분 안에? Sa inyo po ba, may worries, yung worries ng Panginoon nasa puso niyo ba? 하나님의 근심이 여러분 안에 있어요? Yung burden ba ng Panginoon nasa inyo? 그것 때문에 씨름합니까? Nagsistruggling ba kayo dahil? 그런 건 하나 5분을 기도로 끝나는 게 아니에요. Hindi lang po 5 minutes prayer ang ganun. 계속 기도를 하게 됩니다. 30분, 1시간씩. Tuloy-tuloy 30 minutes, 1 hour. 맨날, 몇 달씩 가는 거예요. Ilang days, ilang weeks, ilang months. 그래서 마침내 그걸 해내는 거예요. 문을 열어내는 거예요. Tapos doon mo na ma-open yung door, kaya makakomplish mo na yun. Say amen. 그리고 나서 누군가 세례 요한이 오늘 벌스 스토리가 있습니다. Di ba po si John the Baptist, may birth story siya. 사무엘은 저지 시대를 끝내고 왕 시대를 열었던 사람이에요. 새로운 시대를 열었어요. Si Samuel, anong generation yung na-open niya? Natapos yung generation ng judge, nag-open siya ng generation of kings. 그리고 이제 나라가 나중에 망하게 되죠. Tapos di ba maya-maya tawag dito na nasira yung country nila. 그리고 새로운 시대를 여는 사람이 없었어요. Wala na nag-open na new way. 근데 존 베프티스트가 태어나서 예수 그리스도의 오시는 그 길을 예배하는 새로운 시대를 열어놓은 거예요. Pero di ba si John the Baptist, pinanganak siya tapos sabi na siya daw yung mag-open ng coming in Jesus Christ, way of coming in Jesus Christ. 신약을 열었잖아요. Di ba siya yung nag-open ng New Testament? 그리고 7번째가 예수님의 벌스 스토리입니다. Tapos yung pang-7, yung birth story ni Jesus Christ. 하나님은 여러분이 뭔가 열기를 원하세요. Gusto ng Panginoon mag-open po kayo ng generation. 우리 금요일날 철야였습니다. 새벽 3시까지 했는데 Di ba po sa Friday, may overnight prayer tayo until 3 a.m.? 와 니네 기도 열심히 했다면서 그러면 안 돼요. Dapat hindi ka sabihin na, nag-pray kayo hanggang 3 a.m. Sige, magaling ka. Hindi ganun. 내가 참석을 했었어야 됐는데 Dapat sumali ako. 내가 그 자리에서 은혜를 받았어야 됐는데 Dapat nandun ako sa pwesto na yun para ma-bless din ako. 먹을 거 부족하지 않더냐? Kulang ba yung pagkain doon? 어른 리더십들이 이걸 고민을 해야 되는 거예요. Dapat yung mga adult dito, nag-iisip kayo doon kung walang nangungulang ng pagkain. 돈이 없었어요. Walang pera noon. 조금밖에 없었어요. Sobrang konti ng budget sa 그래서 simbahan. 필리핀 누들로 하자고 의견이 나왔습니다. 필리핀 라면으로 하자. Kaya nagkaroon kami ng mga, tawag dito, nag-usap-usap kami na Philippine noodle na lang ibibigay namin sa kanila. 나도 필리핀 누들을 먹어봤지만 한국 라면이 더 맛있는 것 같아요. Ako din nakakain ako ng Philippine noodle, pero feeling ko baka mas masarap yung Korean noodles. 야 한국 라면을 하자. Sabi ko, Korean noodle na lang. 처음 오는 사람들인데 기분 좋게 시작을 해야지. First time nilang umattend sa overnight prayer, dapat masaya sila. 한국 라면도 조그만 거 사지 말고 좀 큰 거 사라. Wag yung maliit na Korean noodle, lakihan nyo yung Korean noodle. 밥도 말아 먹을 수 있게 해놓고 빵도 커피도 갖다 놔라. Para makapag sila, tawag dito, lalagay sila ng kanin, tapos sasabawin pa nila, tapos maglagay pa kayo ng kape para makainom sila. Listen to me. 없는 와중에 한 거예요. Kahit wala kaming pera, sumunod ako. 이걸 계속 할 수 있을지 모르겠어요. Hindi ko alam kung matutuloy-tuloy ko to. 재정이 그렇게 계속 있을지 모르겠다는 소리야. Ibig sabihin, hindi enough yung budget natin, hindi enough yung finance natin. 그러나 첫 발을 믿음으로 떼자라는 심정을 한 거예요. Pero by faith, yung unang step ko, finorward ko. 나는 다른 사람들이 이걸 좀 재정을 공급했으면 좋겠어요. Gusto ko talaga yung mga ibang tao, magsusupport kayo ng finance. 야, 청년들이 기도하는데 배가 고프지 않을까? Nagpa-pray yung mga youth natin, hindi ba sila magugutom? 그런 걸 걱정을 해야 되는 거예요. Dapat may ganun kayong burden. 아유, 배고프면 다음부터 안 오겠지. 그렇게 생각하면 안 된다, 이거. Kung gutom sila, edi wag na sila pumunta. Dapat hindi ganun. 은혜가 있었어요, 그날. May, 큰 은혜가 있었어요. 블레싱이 있었어요. may blessing talaga nung araw na yun. 많은 사람들이 은혜를 받았습니다. Madaming taong na-bless talaga. 새벽 1시에 53명인가 있었어요. 1 a.m., 53 people yun nandito. 다른 교회 1AM에 없습니다. Punta ka sa ibang church kung may 53 people. Sa 1 a.m. 주님께서 사람들의 마음을 감동시켜서 모으신 거예요. Ibig sabihin, si Jesus Christ yung nagbigay ng ganong heart para mag-gather kayo. 그래서 찬양도 기뻤고 기도도 기뻤어요. So malalim yung worship, malalim din yung prayer. 그냥 아무리 이 스피리추얼리하게 은혜를 받아도 스타방의 은혜를 받아야 될 텐데 우리가. Syempre, mababless tayo spiritually, pero mababless ba yung physical stomach natin? Asa yung pagkain natin? 난 이걸 던져놓고 맙니다. 여러분이 들었잖아. Di ba? Binigay ko sa inyo, narinig nyo. 그럼 여러분이 접속이 돼 있다면 여러분이 이것을 벌든으로 갖고 기도를 해야 되는 거예요. Hindi ko to uulitin sabihin sa inyo dahil nasabi ko na sa inyo. So dahil narinig nyo, dapat may burden kayo, pinapag-pray nyo to. 목사님 돈 많겠지, 교회 돈 있겠지. 그렇게 생각해서 안 된다. Pastor, madaming pera ang simbahan, kaya nyo na yan. Hindi ganun. 그러면 하나님께서 어떤 비밀도 여러분에게 알려주지 않아요. Kung ganun po yung reaction nyo, kahit anong sekreto hindi sasabihin ng Panginoon sa inyo. 그래 하나님께서 어떤 강력한 동행도 안 합니다. Hindi kayo sasabayan ng Panginoon. Amen, everybody. Actually, this is not preaching. Actually, I didn't start yet.
Suddenly I felt something, so I shared. 여러분도 이런 경험이 있지? 준비한 설교가 있는데 뭔가 다른 말을 했는데 계속 감동이 있어서 글로 가는 거예요. Siguro may mga ganito kayong experience na may prepared preaching kayo pero biglang may nagtatouch ng heart nyo tapos tuloy-tuloy iba yung nasasabi nyo sa members. 빨리 설교해야 되는데 계속 마음이 뜨거워져서 한 문장 계속 하게 되는 거죠. Kailangan ko na magsimula ng preaching pero parang nangiinit yung puso ko para i-share yung ganito. 그러면서 성령께서 이 말씀을 하고 싶어 하시는구나를 알게 되는 거죠. So doon yung nalalaman na, ito pala yung gusto sabihin ni Holy Spirit. 세례요한은 이 성전을 섬겨야 되는 사람이에요. Yun po si John the Baptist, kailangan niya mag-serve para sa temple ng Panginoon. 예루살렘에서 아름다운 성전에서 참 인생을 보내야 되는 거죠. Doon sa Jerusalem, sa magandang temple ng Panginoon, dapat nandun siya nabuhay. 모든 레위인들의 꿈이고 모든 제사장들의 꿈입니다. Lahat ng mga Levites, lahat ng mga priests, yun yung dream nila. 제사장 그래서 아이들은 옷이 다른 옷을 입어요. 에봇 같은 거 정말 특별한 옷을 입습니다. So di ba yung mga priests tapos yung mga anak nila, special yung mga clothes nila na naiiba sila sa ibang tao. 이 요한도 꿈이 에봇을 입고 성전을 섬기는 거였을 거예요. 템플을 섬기는 거였어요. Siguro si John the Baptist din, yung dream niya is maganda din yung damit ko tapos mag-serve din ako sa magandang temple. 어른들이 보면 아이고 에봇 입었네. 제사장 되실 거예요. 이렇게. Kapag parang tinignan sila ng mga matatanda tapos bata si John the Baptist, naka-ebot ka, nakadamit ka ng maganda, ikaw yung magiging priest, ganun. 이 키즈 댄서한테 그냥 옷만 똑같은 옷만 입혀도 기분이 좋은데 애들이. Di ba kahit yung mga kid dancer natin parehas, nakaparehas lang sila damit parang masaya sila. 여기 보석이 12보석이 바뀌는 그런 옷을 입었으면 얼마나 마음이 뿌듯했을까요? Pero isipin niyo 12 jewels nandun sa damit niya, siguro sobrang masaya. 그런데 30살이 될 즈음에 성령님께서 그를 광야로 끌어내신 거예요. Pero nung magiging 30s na siya, dinala siya ni Holy Spirit dun sa wilderness. 최고 요리를 먹어야 되는데 Dapat makakain niya yung pinakamasarap na pagkain sa Israel. 제사를 지냈던 소와 양 이런 걸 음식을 먹어야 되는데 Bakit kasi yung mga in-offering na yung mga tupa tapos yung mga cow, di ba yung mga in-offering sa kanila mapupunta yung pinakamasarap. 광야에서 메뚜기를 먹고 있었습니다. Pero doon siya sa wilderness, kumakain siya ng grasshopper. 에봇 옷을 입고 있어야 되는데 낙타 껍질 옷을 입었던 거예요. Dapat ebot yung damit niya, pero yung damit niya gawa sa ng camel. Balat ng camel. 기분이 어땠을까? Ano yung feeling niya? 부르심이 없는 애가 거기 있으면 불평합니다. Pag once na yung tao na walang calling pinunta doon sa wilderness, 왜 나만 이렇게 고생해? hindi siya komportable. Bakit ganito ang hirap ng buhay ko? 쟤들은 저긴데 난 저기 나도 저기 있어야지. Silang ganda ng buhay, bakit ako nandito? Hirap ng buhay ko. 내가 고생할 거면 다 같이 고생하던지. Kung ako maghihirap, dapat lahat din sila maghihirap. 부르심이 없는 애들은 이렇게 불평이 많습니다. Yung mga taong walang calling, madaming reklamo. 근데 부르심이 있으면 감사합니다. Pero kung may calling ka, nagpapasalamat ka. 하나님께서 나를 광야로 보내셨구나. Tinawag ako ng Panginoon sa wilderness. 왜 나만 여기가 이게 아니라 나만 특별하게 보내셨구나. Bakit ako lang pinunta dito? Hindi gano'n. Iisipin niya na ako lang yung tinawag ng Panginoon special. 그래서 계속 기도합니다. So lagi siya nag-pray. 하나님 왜 보냈습니까? Panginoon, bakit mo ako pinunta 하나님 dito? 나를 도대체 왜 보냈습니까? Panginoon, bakit mo ako pinunta dito? 계속 묻고 묻는 거예요. Paulit-ulit siya nagtanong sa harapan ng Panginoon. 그러다 보면 하나님께서 음성이 들립니다. Pag once na magtatanong ka sa harapan ng Panginoon, makakarinig ka ng boses ng 왜 Panginoon. 그렇게 시켰는지 음성이 들리게 돼 있어요. Masasabi ng Panginoon kung bakit ka tinawag doon sa wilderness. 그래서 그런 사람들 순종만 있지 퀘스천이 없어요. So, sa kanila, parang meron lang obedience, wala silang question. 그냥 순종하는 거예요. Nag-o-obey lang sila. 굉장히 어렵습니다. Sobrang hirap mag-obey ng walang question. 묻고 싶어요. Gusto ko magtanong bakit ba? 이게 페어하지 unfair하기 때문에 너무 궁금해요. Bakit kasi feeling ko unfair? Bakit ganito yung inuutos mo sa akin, Panginoon? 그러나 그 뜻이 있겠지라고 생각하고 묻지 않는 것이 그거 믿음이다. Pero kung iisipin mo man, calling ako sa Panginoon, kaya alam ko na may purpose yung Panginoon para sa akin, kaya hindi na ako magtatanong, mag-o-obey ako. Yun po yung calling nyo. 다 듣고 있지만 자기한테 일어나면 어렵습니다. Pag lahat kayo nakikinig dito, lahat kayo siguro mag-agree, pero pag nangyari yun sa buhay nyo, mahirap. 신학생 12명 있어요. May 12 ABC students. 두 학생이 더 들어와. 아테메안이랑 유벌트가 들어와야 돼. 14명이 돼야 돼. So dapat papasok si Ate Mayan tapos si Hubert para maging 14 sila. 근데 후원금은 없어요. 12명밖에 없어요. Pero walang nagsisponsor, 12 lang. 2명이 나가야 됩니다. So ibig sabihin yung dalawa kailangan ma-out. 아니면 2명 후원이 더 들어와야 돼요. Or kailangan magkaroon ng dalawa pang sponsor. 어쩔 수 없이 2명을 내가 한 학기를 놀게 했어요. 결정했어요. Yung dalawa, hindi nagka-sponsor kaya yung dalawa pinatanggal ko muna dun sa university kaya
parang this year wala silang klase. 이유를 설명한 게 아니에요. Hindi ko sinabi sa kanila kung bakit. 일단 진행해 놓고 나중에 통보를 했습니다. Parang hindi ko inask yung decision nila or something kung anong meron sila. Basta tinigil ko muna yung aral nila tapos maya-maya ako na sinabi sa kanila. 마음이 어려울 거예요. Siguro mahirap sa heart nila. 나도 목사가 돼야 되는데 Gusto ko din maging pastor. 나도 등록을 해야 되는데 왜 나만 등록을 안 해? Gusto ko din mag-enroll pero bakit ako lang hindi nakapag-enroll? 얼마나 마음이 어려울까? Siguro mahirap yung heart nila. 그러나 순종했다. Pero nag-obey sila. 여러분한테 그 일이 오면 하겠습니까? Kung kayo makaranas ng gano'n, sa tingin niyo madali sa inyo? 오늘 내가 오전에 사한테 찬양하지 말고 사무실에서 기도하라 그랬어요. Today, sabi ko kay Pastora Josephine na huwag siyang umatin ng worship, pumasok siya dun sa office tapos dun siya mag-pray. 왜 남의 사무실에 있냐? Bakit ako lang nasa office? 그럼 나가서 무릎 꿇고 기도해라 그랬어요. Sabi ko, kung ayaw mo dun sa office, dito ka dun sa labas tapos lumuhod ka tapos mag-pray ka. 왜 나만 무릎 꿇고 기도하냐? Bakit ako lang luluhod? 찬양 시간에 Sa worship time. 이런 퀘스천이 없어진다는 거예요. Mawawala yung ganong question. 퀘스천을 계속하면 리더가 피곤해집니다. Kung lagi kang magka-question, mapapagod yung leader 하나님도 mo. 피곤해져요. Pati yung Panginoon mapapagod sa'yo. 알만한 사람이기 때문에 Bakit? Kasi alman sa? 다 내가 한 번 말하면 다 알만한 사람들이 물어보니까 전혀 모르는 사람이 물어보는 게 아니야. Kasi, pag basta sinabihan kayo ng Panginoon, minsan naiintindihan nyo, pero nagtatanong pa rin kayo. 올해는 물어보지 않았으면 좋겠어요. This year, sana hindi po kayo magtanong. 나는 무조건 순종한다 이런 마음이 있어야 된다. Dapat may heart kayo na kung ano sasabihin na sa akin ng Panginoon, hindi ako magtatanong, 100% mag-obey ako. 좋은 마음으로 새해 말씀을 뽑고 시작을 했잖아. Di ba po maganda yung heart natin, nagbuot tayo ng annual verse? 그럼 묻지를 말아야 된다. Kung ganun, dapat hindi ka na magtatanong. Say amen, everybody. 나는 이번에 집사팀 중에서 금요일 온 사람이 있고 안 온 사람이 있어요. Di ba po dito sa deacon team natin, may pumunta po sa, may umaten sa Friday, may hindi umaten sa Friday. 왜 안 와? Bakit hindi ka 난 umaten? 이해가 안 됩니다. Hindi ko naintindihan. 따이따이에서도 멀리서 왔어요. Kahit doon sa Taytay pumunta dito. 다른 부부들도 왔어요. 어려운데도. Pati yung mga ibang tao, kahit mahirap yung schedule nila, umaten sila. 다 노나? 다 야. 일하잖아. Di ba lahat tayo may trabaho, lahat tayo busy. 어떤 사람들은 안 피곤한가? 어떤 사람만 피곤하나? May ibang tao ba na hindi tired? Lahat sila tired. 다 피곤하고 다 일이 있습니다. Lahat sila pagod, lahat sila may work. 근데 그걸 접고 오는 거예요. Pero give up nila tapos binigay nila yung oras nila. 근데 안 온 사람이 있습니다. Pero may mga tao hindi umaten. 그건 바디가 아니에요. 바디가 Hindi 아니에요. ka part. 성령이 마음에서 이 양심을 찌르시면 다 기도하고 있는데 나만 이러고 있나? 너무 죄송한데 하고 가야 될 텐데 그걸 무시합니다. Yung Holy Spirit siguro magbibigay ng guilty heart na umaten. Lahat sila umaten, dapat pumunta din ako, pero parang ini-ignore nila yon. 다들 성령님의 음성을 들었을 거라 생각해요. Naniniwala ko lahat kayo nakarinig ng message ng Holy 근데 Spirit. 지네가 순종하지 않는 겁니다. Pero kayo yung hindi nag-obey. 나한테 말씀 안 하시던데. Wala sinabi sa akin yung Holy Spirit. 그럴 수 있어요. Pwede. 그렇게 느낄 수 있어요. Maaaring ganun yung maramdaman mo. 하도 음성을 거절하고 순종 안 하면 주님의 음성이 작게 들립니다. Bakit? Kasi pag lagi kang umaayaw sa sinasabi ng Panginoon, lagi kang hindi nag-obey, lumiliit yung boses 중요한 ng 거면 Panginoon. 크게 말해야지 왜 작게 들려? Kung importante niya sasabihin niya sa akin, dapat malakas yung boses niya. 네가 멀리 갔잖아. Ikaw yung lumayo. 그 소리가 안 들리지. Kaya hindi mo maririnig yung sinabi niya. 그런데 순종하고 안 하고는 자기 의지가 있는 겁니다. May free will tayo kung mag-obey tayo o hindi. 나는 지인한테 2-3달만 필리핀에 와봐라 이랬어요. Sabi ko po kay Jubilee na 2 to 3 months lang pumunta ka sa Pilipinas. 여러분이 아는 것처럼 우리 사이가 안 좋았습니다. Di ba po alam niyo na hindi maganda yung relationship namin? 이놈 도망갔어요. Tumakas siya. 내가 미국 집회인데 필리핀에 있으면 내가 따라갈 텐데 Siguro, di ba pumunta ako dun sa US, may crusade ako. Kung nandito ako sa Pilipinas, susundan ko siya. 이놈도 가만히 있다가 Tapos siya din, nanahimik siya. 아빠가 미국 갔을 때 쫓아올 수가 없을 때 가버린 거예요. Nung pumunta kami, yung parents, yung pumunta si Papa tapos si Mama dun sa US, parang naisip niya na wala nang habol sa akin, kaya dun na siya pumunta ng Korea. 이걸 어떻게 하겠어요? Ano gagawin ko? Ano magagawa ko? 그냥 한국 갈까? Pupunta ako Korea? 그래도 내가 마음을 좋게 먹으려고 많이 노력했습니다. Pero nag-antabi talaga ako parang prayer para maging maganda yung heart ko. 첫째 주에 도망갈 수 있었는데 넷째 주에 도망갔다. Pwede siyang umalis nung first week, pero nung fourth week siya umalis. 다섯째 주는 피츠버그 목사님거든. 편하지. 무슨 얘기하는지 잘 모르겠어. Fifth week I preach in Pittsburgh church. It's very comfortable. Even I have 꼰띠랑 mistake, no problem. Sixth week it's not USA, it's Honduras. So it's more comfortable.
But first week, second week, third week, first week, it's the first time visit there. So it's the first church. It's so important for me. But you go to in the first ministry, first week. So I really focus on the ministry well. 그런데 내가 진이한테 딸이 너무 중요하구나. 그래서 나도 회개를 많이 했습니다. So ako talaga nag-repent talaga ako kasi parang naisip ko na sobrang importante pala ng anak. 얘도 틀린 게 있지만 나도 틀린 게 있겠지. Siguro may mali siya, may mali din ako. 그래서 하나님, 성령님 나한테 아빠로서 말씀하신 게 있을 텐데 내가 못 들은 게 뭡니까? Sinabi ko kay Holy Spirit na, Holy Spirit, siguro bilang tatay may sinabi ka sa akin para kailangan kong i-obey. Ano ba yung mga bagay na hindi ko narinig, hindi ko na-obey? 얘가 안 들은 것만 집중한 게 아니라 내가 못한 게 뭐가 있을까? So ibig sabihin, iniisip ko din na hindi lang yung kung ano yung hindi niya narinig sa Holy Spirit. Tinanong ko din kay Holy Spirit kung ano yung hindi ko narinig. 참 많은 시간 기도했어요. Sobrang mahaba talagang panahon nag-pray ako. 내 옛날 성격이면 바로 날아갑니다, 한국으로. 내 옛날 성격이면 한국 바로 Kung 날아갑니다. dati ko ugali, diretso akong Korea. 그럼 더 갈등이 있었겠지. 우리 관계가 끝이었을 거예요. Siguro pag ganun, mas malaking away tapos hindi na kami magkikita forever. 그래서 이번에 제안했을 때 지희가 기도하고 난 절대 푸시 안 했습니다. 자기가 오겠다는 거예요. Kaya nung ngayon, parang nag-ask ako kay Jubilee, hindi ko siya pinush, hindi ko talaga siya pinush. Tapos sabi niya, mag-pray siya, kaya binigyan ko siya ng time mag-pray, tapos siya yung nag-decision pumunta dito. 결정은 여러분이 하는 거예요. So ibig sabihin, kayo po yung magde-decide. 그래. 내가 순종하지 않으면 큰 동행을 못 하는구나를 여러분이 깨달았으면 이제부터 순종했으면 좋겠어요. Di ba ngayon nalaman niyo na kung hindi pala ako mag-obey, hindi ako masasabayan ng Panginoon sa buhay ko. Kapag gano'n, dapat ngayon, may decision kayo, mag-obey talaga ako. Listening everybody? It's so difficult. 달라가 so difficult. 마르크 나와봐. Come here. Dito ako to, kuya. I didn't ask him to share something. 아마 굉장히 마음이 힘들었을 것 같은데. Siguro sobrang malaking burden sa heart niya. 나는 이 순종의 정 자체가 너무 고마워요, 사실. Pero sobrang thankful ako na obedient siya. 다 이런 시간이 있어야 되는 거예요. Dapat lahat kayo nakaranas ng gantong time. As you know, David and Joshua, they were sent in the site, right? 2 weeks, 몇 주냐? One week? One month. One month. 그리고 오전사한테 보고를 했는데 그게 좀 그 타이밍만 보고 보고를 한 거야. 오전사가 계속 볼 수는 없으니까. Tapos si Pastora Josephine, may nireport siya sa akin, isang timing lang kasi parang hindi niya mare-report yung buong buhay nila doon. Yung saglit lang nireport niya sa akin. 그때 한 놈은 밑에서 수영하고 있었고 한 놈은 교회에서 자고 있었습니다. Sabi daw yung isa daw sa swimming doon sa ilog, yung isa natutulog daw. 근데 오전사가 거짓말한 게 아니에요. Pero si Pastora Josephine, hindi siya naglalay, hindi siya nagsisinungaling sa akin. 지금 걔들 뭐 하냐 해가지고 듣고 나한테 보고를 한 거예요. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa nila magsabi ka sa akin? Tapos siya, tinawagan niya doon sa site, yung isa daw sa swimming, yung isa tulog. 난 들었을 때 무슨 생각이 들었을까? Ano kaya naramdaman ko? 이 새끼들 Ay nako, mga makulit. 회개하라 보냈더니만 자고 지금 수영하고 있구나. Pinapunta ko sila doon para mag-repent, yung isa na lumalangoy, yung isa natutulog. 그 새끼 항상 수영한다. 그 자식이 항상 수영하고 항상 쳐잔다. Sabi ko sa kanila, laging lumalangoy, laging tulog yung isa. 내가 아주 뭐라 그랬어요. Lagi ko parang sobrang malaking 두 놈이 거기서 rebuking ko. 들었습니다. 두 놈이 ABC에서 들었어. Tapos narinig sila sa ABC na may rebuking daw ako ng ganun. 우리 종일 일하다가 잠깐 그런 거다 지금. Sabi nila, buong araw kami nagtrabaho, tapos saglit lang yun. 두 놈이 오전사한테 굉장히 기분이 안 좋았습니다. Kaya parang hindi maganda yung feeling nila kay Pastora Josephine. 나도 이미 뱉은 말이야. 주워 담을 수가 없어요. 캔슬할 수가 없어요. Nasabi ko na sa kanila, hindi ko na makakancel yun. 무슨 뜻이 있겠구나. So naisip ko na baka may will ng 하나님께서 그들 Panginoon. 마음을 흔드는 시험 테스트가 있나 보다. Siguro may test yung Panginoon na parang inaano lang yung heart nila. 그리고 두 놈이 올라왔습니다. So bumalik sila dito. Praise the Lord. I will do my best. They didn't say that. We will go out. They said. 그때 굉장히 큰 역사가 지금 우리 예배팀에 있겠구나를 깨달았어요. So doon ko nalaman na malaki talaga yung ikikilos ng Panginoon sa worship team namin, kaya malaki yung atake ni Satan. 마귀가 알고 굉장히 흔드는구나 지금. Nalaman ko na sobrang malaki yung gustong gamitin ng Panginoon sa worship team namin, kaya parang sinishake sila ni Satan. 그리고 나서 우리가 24, 48, 72, 96, and then suddenly God lifted up very rapidly, and God gave us many instruments like us. Within 1 year, totally so much changed. 만약 그때 그들이 give up 했으면 어떻게 되겠어? Kung nag-give up sila nung panahon na, ano mangyayari? Okay, share. I will give you 3 minutes. Okay, share. Siguro yung sa sinabi ni Pastor, nung time na yon,
Hindi ko alam sasabihin. Hindi, last year yun, tama? Yeah. Last year, nung biglaan yun, Friday, Shabbat, gabi, nagkaroon ng decision si pastor na ayun nga, sorry ma-mention si Kuya David tsaka si Josh. So, wala akong kaalam-alam nun, pero pinilit ko silang tanungin na ano yung reason, ganito, ganyan. So, baga, yun nga, yung training ni pastor. So, di ko alam, gagawin ko kasi tatlo kaming, alam nyo yung grupo na talagang especially sa worship nga. So, parang lutang ako nung panahon na yun, tas di ko alam gagawin kasi December nun, tama. So, paano yung darating pa na worship sa Christmas tapos sa New Year? So, basta naglabo-labo na kasi ang dami nang pumasok sa isip ko, nag-overthink. So, naisip ko rin na ano rin yung magiging heart nila, yung decision nila kapag pinadala ni Pastor si Josh tsaka si Kuya David. Tapos nung ako na lang yung naiwan dito, nagkakaroon pa rin naman kami ng contact sa isa't isa, pero nararamdaman ko na yung siguro parang time yun ng testing ni Lord sa bawat isa sa amin. Kasi ako lahat talaga sumalo, sa totoo lang. Hindi po para i-lift up yung sarili ko. Kasi bilang dalawang worship leader yung pinadala, tapos si Ate Marge, tsaka si Cass, nagli-lead lang sila kapag Friday, Sunday. So, yung buong week, ako lahat gumawa ng dapat asikasuhin na sila dapat yung gagawa nun. So, ang hirap, nung time din na yun, nung panahon na yun, gusto ko nang umuwi, gusto ko na lang magtrabaho. Tapos yun nga, cut ko na lang yung story hanggang sa makabalik sila dito. Akala ko yung heart nila parang pure pa rin. Pagbalik ni Kuya David tsaka ni Josh, parang gusto pa rin nilang magpatuloy. Pero doon ako lalong parang napanghinaan kasi yung heart nila, akala ko mag-o-obey pa rin. Sorry ma-mention, pero basta yun, gusto na nilang umayaw, ganito, ganyan. So, nag-isip ako, nag-pray ako noon, anong dapat gawin. Pero, through prayer talaga, sa totoo lang, kahit hindi tayo magkaroon ng personal yung interaction ba sa isa't isa, mararamdaman natin na yung compassion sa isa't isa na napakahalaga po talaga nun sa pamamagitan ng prayer. Kasi, yun nga, kagaya ng sinabi ni Pastor Philip, kung hindi namin sinunod yung gustong sabihin ni Lord, and also, sa na-mention ni Pastor Philip ngayon, kahit hindi niya binanggit yung dalawa na student na hindi, isa po ako doon. Pero hindi po ako nagkaroon ng pag-iisip na umuwi na lang, mag-isip na lang ng magtrabaho, kung gumawa na kung anong action. Basta lagi ko lang inaalala kung paano ako tinawag ni Lord, ano yung ginawa niya sa buhay ko nung nilagay niya ako dito sa simbahan. Talagang kinigip ko lang yun. Kasi sorry. Karoon kasi ako talaga ng bawat isa sa amin na nagkaroon talaga ng paninindigan na kahit anong mangyayari, gusto ko rin i-encourage yung bawat isa sa atin na kahit nakakaranas tayo ng kahit nakakaranas po tayo ng yung training ni pastor. Hindi lang si pastor, basta yung ginagawa natin dito sa simbahan. Hindi po dahilan yung umuwi tayo o umalis, o pabayaan natin yung binigay ni Lord sa atin. Hindi naman agad-agad darating yung inaangad natin na blessing o yung pagpapala, pero makikita natin yung difference talaga kapag nag-obey tayo. Nandun yung yung transformation, nandun yung changes, nandun yung talagang yung blessing ni Lord. So, siguro yung message na gustong ibigay sa atin ni Lord ngayon, even yung small steps sa prayer talaga. Inamin ko marami talaga akong naging kulang, pagkakamali. Inamin ko na naging tamad ako, pero this year, gusto ko rin testimony yung Friday talaga. Kapag hindi talaga natin binibigyang pansin yung sinasabi sa atin ni Lord, nagiging walang kabuluhan talaga yung kahit nag-i-stay tayo dito sa simbahan. Pero
once na mag-obey ka, kahit maliit lang yan. Kapon, gusto ko pong mag-testimony ngayon sa discipleship namin. This year, ni-restore ni Lord yung ministry ko, yung mga dating bata sa Santa Mesa. Ngayon, mga binata na sila. Hanggang sa yun, kumilos talaga si Lord ng talagang basta nakaka-bless talaga. Yung magkakapatid tsaka magpipinsan, tas yung pamilya nila, inalaw nila yung bahay na weekly magkaroon kami ng discipleship doon. Tapos nagulat na lang ako sa sinabi nila na Kuya Mark, gusto ko po maging kagaya mo. Kuya Mark, gusto ko po maging pastor. Pero di ko naman ma-imagine sa sarili ko ano bang nakikita nila sa akin. Pero kasi nakikita ko yung sarili ko dito, parang papetiks-petiks lang ako. Parang wala, chill-chill lang. Alam ng lahat yan, seryoso. Hindi po ako maiyang aminin yun. Pero nandun pa rin yung heart ko, yung eagerness ko na sumunod sa Panginoon. Kasi nakikita ko na may reward talaga. Yun lang kailangan natin yung mag-endure, yung sumunod talaga sa Kasi ngayon nga, kung nagkaroon kami ng desisyon kay David, si Josh ako, napabayaan na lang yung sa worship, yung ano kayo magiging lagay ng simbahan natin, di ba? Hindi naman sa sinasabi namin na dahil sa amin magiging ganito. Kagaya ng sabi rin ni Pastor, yung blessing na dapat mapunta sa'yo, pwedeng mapunta na lang yun sa iba. So, sa mga kabataan po especially, yung tinawag tayo ni Lord, di pa natin totally alam kung anong plano talaga ni Lord, pero keep nyo lang yung heart nyo. Diyan talaga yung time na, yung season na sinishake tayo ni Lord. Pero ayun, tuloy lang. Basta nagpapasalamat ako kay Lord kung paano niya minold yung heart ng bawat isa. Masasabi ko na kahit pa paano, nagkaroon ng spiritual growth tsaka ng maturity yung bawat isa sa atin. Yun lang. Salamat sa Lord. Yun. Hindi. Seryoso. Parang, nung nung mga panahon na yun, sobrang nakampante rin talaga ako nung, na, yes, nagki-clinic ako, naging ABC student ako. Parang sobrang naging arrogant talaga yung heart ko nung panahon na yun. Tapos, nalaman ko nung natanggal na talaga kami sa sa enrollment. Natanggal kami sa enrollment. In-explain sa amin ni Pastora Jo na hindi nyo ba alam, sobrang daming nagpe-pray sa inyo. Sobrang may mga tao na parang nagbe-bless sa inyo araw-araw. Nakikilala nila kayo. So doon ako nang hinayang kasi may mga tao pala na nagpe-pray para sa akin. Kahit hindi ko sila kilala. Sobrang big disappointment yun sa akin. Sa totoo lang, parang downgrade talaga yun. Pero still, pinili ko talagang mag-obey sa Lord kasi naalala ko yung mga sinasabi sa akin ni Tatay Andrew, ni Kuya David. Parang wala pa yung training na yun sa training nila. Para lang maging man of God talaga. At the same time, parang ina-apply ko rin talaga yung pagtatanong sa Lord. Kasi thank you. Na Lord, bakit ba nangyari to sa akin? Parang doon ko talaga nirepent lahat. Lahat lang ng sa akin. Lahat ng nangyari sa akin. Masyado akong nakumpante, naging arrogante talaga ako sa harapan ng Lord. But naniniwala naman ako sa Lord na may gagawin siya at the same time. Ayun, yung good thing naman na naging sa akin is yung mga youth sa amin. Parang sinesharean ko sila, parang sila na yung second ministry ko. Nagkakaroon ako ng youth ministry dun sa amin. Every day, nagbibisikleta ako papunta sa kanila. Masharean lang sila, lang sa kanila. Ayun lang po, maraming salamat. Mark, please.
당사자는 굉장히 힘들어요. 도망가고 싶고 죽고 싶을 수도 있어요. Siguro yung kung ikaw mismo yung nakakaranas, so sobrang nakakaya minsan parang gusto mo nang umalis. May mga iba parang may suicidal din sila 그런데 어떤 naiisip. 상황이 온 것은 내가 충분히 감사와 순종으로 할 수 있다라고 하나님께서 인정하시기 때문에 그런 상황을 허락하신 것이다. Pero yung mga bagay na yun dumating sa'yo dahil nag-agree yung Panginoon na kahit mahirap yun, may strength na bibigay yung Panginoon, kaya mo siyang overcome. 누구는 사랑하고 누구는 덜 사랑해서가 아니에요. hindi 한참 dahil- 기도 많이 했습니다. 두 놈을 위해서. Hindi dahil may isang mahal ng Panginoon, yung isa hindi mahal ng Panginoon. Hindi ganun. Ilang beses ko talaga, ilang araw ko silang pinag-pray. 그리고 다른 목적도 있어요. 우리가 정말 로버트가 곧 졸업합니다. 운전사가 정말 필요해요. At may iba din pa kaming purpose. Si Robert, malapit na siyang mag-graduate. Kaya kailangan namin ng new driver. 돌아가면서 한 학기 정도는 운전사로 완전 막혀줄 사람 필요합니다. So kailangan talaga na for one semester, may isang tao talaga na kailangan na mag-drive talaga. 우리도 지금 클리닉 손님이 정말 많이 오는데 지금 여자들이 클로저를 하는데 한 명이 정말 체력 좋은 애가 끝까지 버텨줄 애가 필요해요. Doon din sa clinic, sobrang dami namin mga pasyente, kaya kailangan namin ng isang tao na kailangan parang maganda yung health niya, kaya para kahit na mahirap overnight ganyan, parang kaya niyang i-endure, kailangan namin. 금요일날 철회하고 토요일 얼마나 피곤합니다. 피곤합니까? 야벳이 어제 새벽 2시 반까지 클로저를 했어요. Di ba after ng Friday overnight prayer, Saturday, si Japhet, siya hanggang 2:30 a.m. siya nag-closer dun sa clinic. Di ba parang pagod after overnight prayer, pero ginawa niya pa rin. Short time. 너 들어가 있어. Because I have to finish within 5 o'clock. Listen. It's a precious testimony 달라가. When I belong to my previous church, my senior pastor come twice a year. He played golf. Sunday night arrive here, and then Monday to next Friday. So he stay here almost 13 days. And then because I married with my wife, I stay in another house. So it's not very far, 20 minutes, something like that. But anyway, senior pastor stayed in Kuya's house. Kuya, first Kuya, second Kuya, and then Pastor Josephine, and then his son, and then Pastor's daughter. It's almost 5. And only I and my daughter stay in another house. So before, I always followed him. So did you really, can you imagine? You go to another nation. Cannot join the main worship. That time, Wallang YouTube, Wallang the Facebook. So I cannot listen to pastor's preaching. And he came twice a year. So you really want to meet me. You want to join with me in the dinner and lunch and then some bonding and then talking, and you have many questions about the ministry life. But he didn't call me. Monday, maybe he will call me and prayed. Tuesday, he will call me and prayed. Wednesday, today he will call me. Because they're on Wednesday worship. And Thursday, Friday worship, he will call me. Saturday, Sunday worship, okay, he will call me. And finally, he go back to Friday, and then Friday he called me. The last day, only one day. And then I prayed more than 12 days, 13 days. So tired. So burning heart. But he called me only one time. But I didn't complain. I belong to this church. Why you don't call me? Only me. Why you accept me? I didn't complain. I didn't have a bad heart. I didn't have a damp heart. Maybe there is a reason. Maybe there is a reason. This situation is the best condition, best time, best condition to me. Amen. That's why I cannot complain. If I complain, why only me? Why angry only with me? Why rebuke with me? Why far away from me? Why push away to me? Only me. If I have this heart, I cannot obey. Finally, what happened? Tukuya out. And the pastor, go back. Pastor's daughter, go back. And the son of a pastor, go back. And then I become the senior pastor of this church. Only me, I become the senior pastor of some church in the Philippines. And then most of them, they lost their calling. Do you understand what I mean? God, look at your heart always. Say amen, everybody. What kind of heart do you have?
Because we shared the Mark and then Jaffe shared, I will continue and add about the ABC. Somebody want to be ABC, and then somebody want to marry with the ABC student. Listen, they are the special people, including the Mark and the Jaffe today. So, if you want to have a relationship, then you must have confirmation again and again. You must ask your leader. You must ask your senior pastor. She's good, but he will be pastor, but she will not be pastor. So if she married with him, then so hard time. Ministry also hard time. And then she will realize, I should not be pastor. I didn't know this kind of way is so hard. And complain. You will say many times you want to divorce. Look at me. Understand what I mean? In another way also. Some woman is a pastor. I want to marry with her. But I don't know I will be pastor or not. You must also pray. Do you understand what I mean? Without confirmation, it's really, really hard. Life is only one. Do not have game with your life. Say amen, everybody. How many times I prayed? How many days I prayed? So long time for these two people. Not because I don't love, because some reason, and additionally because we need some driver and the cleaning, because of another reason also. But if that situation come to you, you cannot enjoy. Many people are here, right? But they are not here. Because if some hardship come, if some unfair situation come to them, oh, this is unfair. I don't want to accept. I don't want to come to this church. So you will run away. Understand what I mean? If somebody want to be, if somebody want to study in Bible school, you ask your leader and they pray together, and then finally come to me, okay? Because if you become pastor, but not anointed, not obedient, not powerful, not without authority, what happened? Your whole member will fall in together in the pit. Everybody will have a harder time. Okay, let's pray. And then additionally, I want to say something before we say it's now announcement. I must say now this announcement. Deaconess G from the Jeju Island will almost confirm the first week of March. So nail team and then some team they will work, they will run. Okay. So nail team also pray for the facial massage trainer come together. Okay. Do you understand? Amen. Do you understand what I mean? So she will stay here 1 week, and then she has a plan to bring one people in her house to train 1 month in her house together. But we need to talk about it. Who want to go to Jeju Island to stay 1 month? We have to talk about it. But anyway, please pray, okay? Our prayer will bring the miracle to us. Say amen, everybody. Let's pray.